Are you blessed? Amen. Totoo po yun, na sa lahat ng panahon, ang Diyos ay hindi nagbabago at siya po ay laging tapat sa bawat isa sa atin. And with this, gusto ko pong basahin sa inyo yung pinaka-key verse natin this morning. This is actually the continuation of what I shared to you last Sunday with the title, Discipleship Begins. At gusto kong buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 16, verse 24. Ito po yung pinaka-key verse natin this morning. At sabi po diyan, then Jesus said to His disciples, once again, I would like to give emphasis on this. He was talking to His disciples. Okay? Hindi po to random na crowds or mga sympathizers or sabihin natin those who just follow the flow, kundi these were the disciples of Jesus Christ. Once again, sabi, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, yan po ay whoever wants to be my disciple. Ano po? If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. We will focus doon po sa denying of self and taking up the cross. Ano po, this morning. Sige, bago tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa panalangin. Father God, we thank you for this wonderful day of worship. Naniniwala kami, kaya kami nandito is, Lord, we just want to hear from you. And Lord, kaakibat nito yung aming pong desire to hear, O Lord, from your word. And we ask your Holy Spirit to saturate us, O Lord, with His power, with His enlightenment, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa oras na ito. Winawaksi din po namin lahat ng gawa ng dyablo. And we rebuke all the forms of evil spirit right now in this place, in Jesus' name. Lord, cover this place with your presence. And Lord, capture our hearts and thoughts, O Lord, and put them under your will right now. Ganun din po yung mga nagjo-join sa amin online this morning. Lord, I pray that you also speak to them, Panginoon. And wala din pong mga distractions, that they will also have this focus, O God, sa iyong mga salita. Lord, we worship you, we magnify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so mga kapatid, katulad po ng aking nauna na iminensahe sa inyo last week, okay, ang discipleship po begins sa mga tao who have this authentic personal encounter with Christ, with Jesus Christ. Bakit importante ito, mga kapatid? Bakit mahalaga ito? Yung authenticity. Binigay na po natin last week yung mga ilang details about this, na nakita natin na hindi enough ang tayo ay nagsasabi lang na may pananampalataya sa Panginoon. Hindi enough na tayo ay kapag kalinggo ay nagsasama-sama, kung hindi ito ay kinakailangan personal na encounter with God, with authentic experience with Him. So napakahalaga po ng authentic na encounter with Jesus Christ in a personal way. Pag sinabing authentic, hindi fake, okay, hindi artificial, kundi ito ay legit. Ito ay totoo. Ito ay tunay na naranasan natin. Kaya nga, sabi ko sa inyo last week, sa pag-aaral, ang
ang survey sa US, ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, hindi involved sa church, at saka yung church, yung kanila pong ginagawa, especially, particularly doon sa pagtulong sa kapwa, ay walang pinagkaiba. No, that I personally conclude na it's not enough na meron tayong mabubuting gawa because even the ungodly is doing that. That's why it is so important we have this authentic personal experience or encounter with Jesus Christ. Napakahalaga po noon. And how we authenticate? What authenticates our personal experience with God? First, sabi ko sa inyo, it is the Holy Spirit that indwells in us. Because the Holy Spirit, the Spirit of God, together with our spirit, testifies that we are children of God. Number 2, the Word of God. The Word I've spoken to you, ang sabi ni Jesus Christ, they are spirit and life. At sabi niya, the flesh counts for nothing. Everything that comes from the flesh is nothing. Only the Word of God can give life. Kaya nga lahat ng ginagawa natin sa church, lahat ng uri ng ating paglilingkod, sa ating pamumuhay araw-araw, if that comes from the flesh, it counts for nothing in the sight of God. What matters and what merits us, yung ating buhay sa Kanya, is when the Spirit of God is there, working powerfully in our life. Amen. Then the faith. Kaya nga sabi ni Paul sa Colossians, we must be rooted in Christ. Doon sa pananampalataya na meron tayo. And then the new person in us that drives us sa new desires, sa new direction, the new person in us. If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. So napakahalaga nito, mga kapatid, that we ourselves authenticates, have this authenticity. Ikaw mismo alam mo yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, in terms of the Holy Spirit, indwelling in us, sabi ko po sa inyo last Sunday, hindi siya papayag na ikaw ay mamuhay sa kasalanan o ikaw ay mabalumbon ng kasalanan. Kundi sa iyong ginagawa, the Holy Spirit in your heart will speak. Papalag at papalag ang Holy Spirit. Kaya nga may pagkakataon, ikaw na mumuhay sa kasalanan, hindi ka makatulog. Ikaw ay naandun sa pagkalugmok sa isang uri ng kasalanan, hindi ka magkakaroon ng kapahanatagan. Because the Holy Spirit will not just settle na makita yung buhay mo sa ganung pamumuhay, sa ganung uri ng lakad. The Holy Spirit will resist all these evil things, all this life na hindi nakalulugod sa Panginoon. Papalag at papalag ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakalungkot ko minsan. Nakakatulog tayo ng mahimbing. Kahit alam nating meron tayong kasalanan sa ating puso. Nakakapagtaas tayo ng kamay sa pagpupuri kahit alam nating namumuhay tayo sa kasalanan. Remember this, the Holy Spirit will convict you. Not to condemn you, but to bring you sa righteousness ng Diyos. Amen. Ito ang gawain ng banal na Espiritu. Hindi kanya kino-convict para i-down ka. Kino-convict ka ng Holy Spirit to bring you doon sa light, doon sa liwanag na maintindihan mo that you need Christ and His works in your life. Amen. Kaya nga, we need authentication. We need to authenticate this. And the Word of God, the Holy Spirit, our faith, and our new person in Christ will authenticate our walk with God. Amen. So discipleship begins when or with an authentic personal encounter with Christ. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi mo madidisciple ang hindi born again. Amen po ba? Hindi magpapadisciple ang hindi born again. Why? Because the spirit within him is different from the Spirit of Christ. Hallelujah. Tama po ba? Baka yung spirit na meron ay spirit of religion. Kaya nga this time, mga kapatid, this is not convenient for me to share this message this morning. Hindi po ito convenient sa inyong pandinig. Brace yourself. Amen po ba? Hindi po ito maganda sa tenga
I've been struggling. Pero I need to tell you this. Because we need disciples, not sympathizers. We need disciples, not just members. Kaya nga ang path na nilalakaran natin as a church is going to that transformational discipleship. We will not stop seeing you enlisted sa ating membership. But the work of God, ito yung gusto namin o gusto nating maranasan ng bawat isa. By the way, discipleship is not just a course na book 1, book 2, book 3, book 4 na tatapusin mo. Hindi po. Discipleship is your life journey with Christ. It is a journey. It is lifelong journey. Ulitin ko po, hindi po convenient, ang mensahe natin this morning. Kaya po, i-ready din po natin ang ating sarili. So we begin with this point. Discipleship begins with an authentic personal encounter with Jesus. Gusto ko rin i-highlight dyan yung personal. Dapat ikaw mismo, you personally. Hindi ka gumagaya sa iba o hindi mo inaangkat yung karanasan ng iba, kundi ikaw mismo merong karanasan noon. Amen? Then let's go to number 2. Number 2, discipleship begins with an exchanged life with Jesus. Ano yung exchange life? Hindi lamang change life, kundi you exchange life with Jesus. Amen? Hello, nakuha niyo po? Ipinagpalit mo yung buhay mo kay Kristo. At napakahalaga po nito. We will understand today that you and I cannot be a disciple of Christ without exchanging our life with the life of Christ. Maintindihan mo bakit ako nag-struggle? Maintindihan mo bakit hindi ako magkaroon ng transformation? Kasi you are not fully changing your life with Christ. Hanggat hindi natin natututunan na ipagpalit ang buhay natin kay Jesucristo, hindi kailanman tayo magiging tunay na disipulo ni Kristo. Amen po ba? It's not just an authentic personal encounter with Christ, but also exchanging our life with Him. Discipleship begins when we fully exchange our life with the life of Christ. Dito may intindihan natin yung sinabi po ni Apostol Pablo in Galatians chapter 2 verse 20. Okay? So yung puntahan natin yung talata na iyan. Ano po ang sabi sa Galatians chapter 2 verse 20? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Nakita niyo po yung exchanging? Parang exchange gift lang, no? You put your life in Christ. I have been crucified with Him. At kung ikaw man ay nabubuhay ngayon, it is you no longer living, but Christ lives in you. Amen. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Jesus Christ cannot live in us unless the old self in us is crucified with Him. Amen. Minsan sabi natin, Lord, mabuhay ka sa buhay ko. Lord, maghari ka sa buhay ko. Pero hindi mangyayari yon kung yung dati mong pagkatao nag-ahari pa rin sa'yo. You need to put that old self crucified with Christ. Kailangan mong dalhin yun. Ano ba yung dating pagkatao? Ano ba yung old self na yun? Mamaya i-detalye natin. Alamin natin, ano yung mga old self na yan? That's in us. That needs to be crucified with Christ. Kasi hindi mabubuhay si Kristo sa buhay mo kung buhay na buhay ang sarili mo. The old self must die first. Kaya nga doon sa ating teksto, Matthew chapter 16 verse 24, sabi din, Jesus said to His disciples,
If anyone or any man would come after me, he must deny himself. Anyone wants to be my disciple, ang sabi niya, must deny himself. Dalawa po yung issue na binibigyan po ng pansin ni Jesus Christ dyan. Ano po yon? Yung denying of self at saka po yung taking up the cross. Denying of self and taking up the cross. What is denying of self and taking up the cross? Yun yung tanong po dyan mga kapatid. So let's talk about self first. Ano ba yung self? Una, gusto kong sabihin sa iyo, the old self belongs to the flesh. At kung nasundan at buhay pa sa alaala ninyo, yung kinote ko po na verse sa John chapter 3 verse 6, ang sabi doon, ano po, flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. May dalawang kapanganakan, ipinanganak sa laman at ipinanganak sa espiritu. Hindi lahat ng tao may dalawang kapanganakan. Maraming tao ipinanganak lang sa flesh. Nung ipinanganak ng nanay mo, laman ka na. Pero ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. Kaya nga sabi niya, you must be born again. Kinakailangang ipanganak na muli. Saan? Sa espiritu. Doon sa kalangitan. At kailangan ipinapanganak sa espiritu ang isang tao through the Word of God. Kasi flesh counts for nothing. Flesh gives birth to flesh, and flesh belongs to death. Nabibilang yan sa kamatayan. Kaya nga, ang poproduce ng self ay puro kamatayan. Kaya nga, sabi ko po sa inyo last Sunday, kung ikaw ay sumasamba by the flesh, then it has no life in the sight of God. Kahit gaano kaganda ang postura mo, kahit gaano kaganda ang pagkakakanta mo, kahit gaano kaganda ang itsura mo sa pag-worship, kung walang espiritu ng Diyos, then that is dead in the sight of God. Kailan nagkakaroon ng buhay ang ating paglilingkod? Kailan nagkakaroon ng buhay ang ating pagsamba? Kailan nagkakaroon ng buhay ang ating paglakad? When we have the Spirit of God. Because only the Spirit can give you life. It's not your traditions. Hindi yun na-pass on sa iyo na aral lamang. Kaya nga sabi po natin, na pag-aralan din natin, that education and even information cannot transform the person. Hindi kayang i-transform ng information ng isang tao. Para magkaroon ng tunay na transformation, kailangan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At paano kumikilos ang banal na Espiritu? It begins by the Word of God. Kaya ang sabi niya, the flesh counts for nothing. The Spirit gives life. And the flesh counts for nothing. John 6:63. The words I have spoken to you, they are spirit and full of life. Amen. Kaya nakakalungkot mga kapatid. For example, ako pastor. Pastor na lang, wag nang pumunta sa miyembro. Kung ako nagpipreach sa inyo, pero wala akong word, I am preaching to you what? Dead things. Walang life na magfo-flow. Kung ako ay Bible study leader, ako ang nagli-lead ng Bible study sa inyo, at walang salita ng Diyos sa aking puso, ang isineshare ko sa inyo, kamatayan, walang buhay. Amen. That's why naiintindihan natin, bakit kayo yung bina-Bible study ko, walang pagbabago? Bakit kayo yung bina-Bible study ko, ganon pa rin sila? Bakit kayo yung tatay ko, bakit kayo yung nanay ko, bakit kayo yung asawa ko, ganon pa rin sila? Kahit na sila ay binabahagyan ko ng salita ng Diyos. Minsan, wala doon sa salita ng Diyos ang problema. Doon sa nagdadala ng salita ng Diyos, hindi nagpo-flow yung buhay. There's no life. That's why kailangan nating ibabad ang ating sarili sa salita ng Diyos. Only the Word of God can give life. Amen. Maraming pastor nagtataka, bakit walang revival sa church? Bakit ganon pa rin ang takbo ng pag-uugali ng maraming mananampalataya? Baka there's no life flowing from the leaders, from the pastor. Kaya nga alam nyo, I am careful in this area.
I must have lots of words para pag ako nagsishare ng Word of God, there's life flowing. Amen. Amen po ba? We're not just sharing information here. We're sharing life. The words I have spoken to you, they are spirit and they are full of life. Kaya ang question, what is self-denial or denying of self and what is taking up the cross? Ulitin ko, self belongs to the flesh and it counts for nothing. It belongs to the old sinful nature. Isa-isahin po natin yung mga talata. Sa Romans chapter 5, verses 5 to 11, I think, kung hindi ako nagkakamali. 5 to 8, I mean. Romans chapter 5, verse 8 muna. Okay, pakiclick. Nandyan yata. Wala ba? Those who live according to the flesh, according to the self, because self belongs to the flesh. Wala pa rin? Those who live according to the flesh, Romans 8 pala, verse 5. Romans 8, verse 5. Sorry. Those who live according to the flesh, yan, have their minds set on what the flesh desires. So, we're defining here the self, the flesh. May binabanggit po dyan na dalawang klase, living according to the flesh and living in accordance with the Spirit. When you live according to the flesh, yung minds natin nakaset saan? Sa fleshly desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. So, may dalawang desires. May dalawang lifestyles here. Kung ikaw ay namumuhay sa laman, natural, lahat ng lalakaran mo ay pagnanasa ng laman. At ikaw ay lumalakad sa banal na Espiritu in accordance with the Holy Spirit, then your life ay nakapaloob doon yung Spirit's desires. Verse 7, 6 and 7, the mind governed by the flesh, okay, is what? Ano sabi sa talata? The mind governed by the flesh is buhay ba? Death. But the mind governed by the Spirit is what? Life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. Hindi kasundo ng Diyos. It does not submit to God's law, nor it can do so. Hindi niya kayang tuparin ang kagustuhan ng Diyos. So makita natin dyan yung governance. Kanina, dalawang lifestyles. Ngayon, dalawang government. Kung ikaw ay governed by the flesh, ang naghahari sa iyo kamatayan. If you're governed by the Spirit, then there's life and peace. Hello, nakuha niyo po ba? May kapayapaan. Kaya nga in verse 8, ang sabi po dyan, those controlled by the sinful nature cannot, what? Please God. Ito yung sinasabi ko. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, pero you are governed, your lifestyle is in accordance with the flesh, then it cannot please God. Kahit na anong sakripisyo gawin mo, kahit ganong kahalaga ang ibigay mo, kahit na anong pagpupuyat, kahit na anong pagpupusigi ang gawin mo, kahit ikaw pa ay nagpapakabuti, dinidisiplina mo ng todo, religious discipline ang sarili mo, it leads to death kung governed ka ng flesh. Amen po ba? Alam niyo, kinakailangan maintindihan natin ito, mga kapatid. Kaya nga po, who is controlling you? Pakiclick mo, kapatid.
And this is crucial to our Christian life. May animation yan eh. Pinagawa niyo ako animation ngayon. Ayaw niyong palabas. Okay, forget it. Hindi na lang ako gagawa. Kayo na lang gumawa. Ayun, no? Sayang yung effort, eh, di ba? That's from the flesh. Who's controlling you? Alam nyo, every moment, every day, paggising mo sa umaga, sino hinahayaan mo maghari sa'yo? Who's controlling your life? Crucial yan sa buhay Kristiyano. Minsan, driven lang tayo ng tradition. Kaya nga sabi ko sa inyo last Sunday, maraming mga tao na nasa loob ng simbahan kapag kalinggo, hindi dahil driven by the Spirit. Driven lang ng tradition, ng obligation. Nasanay sila, nagigising ng maaga at pupunta ng simbahan. Pero there's no Spirit. Kaya nga sabi ko, papasok sa loob ng simbahan, lalabas ng simbahan, walang pagbabago. Walang pagpapalang natamo mula sa banal na Espiritu. Why? Driven by the tradition. Right now, we need to check ourselves. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon? Crucial po ito. Who's governing your life? Who's controlling your life? Mahalaga po ito. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, itong mensahe na to, hindi rin po ito convenient para sa akin. Hindi rin po ito maganda para sa akin. But I need to tell you this. Mahalaga, na maintindihan natin yung ating kalalagayan. The self or the flesh cannot please God. Kaya nga the question, who is controlling you? Alam nyo, ang self, madami po yan eh, na dapat nating maintindihan. Ito ay hindi kabilang sa banal na espiritu o sa kagustuhan ng Diyos. Maraming self eh. Duksungan ninyo, self-confidence. Nasaan ang confidence mo? Nasaan? Self. Self-worth. Paano mo sinusukat ang self-worth mo? Sa tinapos mo? Sa sweldo mo? Saan mo sinusukat yung worth mo? Dahil may posisyon ka sa pamayanan? O dahil nakikita mo yung sarili mo kay Kristo? Everything that comes from self, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Self-righteousness. May righteousness ang self, tandaan ninyo. Kasi may orientation yan eh. For example, I am brought up sa isang very prim and proper at saka disciplined family. Kapag ako nakakita ng isang taong hindi disiplinado, I will easily judge that person based on my own self-discipline. Because that is my righteousness. Amen po ba? Kahit nga sa pananamit, i-judge mo ang isang tao, kung bihira ka, samantalang ako, pagka magsisimba, ligong-ligo, suklay na suklay. Samantala ikaw, pupunta dito, yung damit mo palang hinugot sa puwit ng kalabaw. Ang sasabihin mo, anong klaseng Kristiyano yan? Nakita nyo, paano natin ginajudge yung kapwa natin based on ourselves? Saan ba tumitingin ang Diyos sa pagsamba? Sa pananamit? Anong magagawa mo kung ito yung the best ko para sa Panginoon? Pwedeng yung best dress mo, hindi yun yung best dress ko. Pero it does not necessarily mean, di ba, na hindi ako katanggap-tanggap sa Panginoon.
Pero yung self, may righteousness po yan. May sariling katuwiran yan. Kaya nga nangangatuwiran yan eh. Amen po ba? Kasi may sarili siyang religious orientation, meron siyang sariling kinalakihan at panuntunan. Self-pity. Hindi yan sa spirito galing. Nag-self-pity na ba kayo minsan? Hindi ako pinansin ng crush ko. Sa self-pity. Hindi nila pinakikinggan ang sinasabi ko. That's self-pity. Hindi yan para malugod ang Diyos. Self-identity, self-motivation, self-esteem, self-reliance, self-consciousness, self-image, self-interest, self-care. You know, mga kapatid, the self is very tricky. Tandaan po ninyo yan. The self is very tricky, deceptive, madaya po ang self. Sabi ko nga po sa inyo, may righteousness ang self. Kung minsan nakala natin that kind of righteousness na meron tayo is pleasing to God. Kaya nga, we must be discerning sa mga bagay na ginagawa natin. Saan nagmumula iyan? Even your own emotions. Sabi ni Jesus Christ, hindi niya sinabi, ginawa ni Jesus Christ. Ano ginawa niya sa templo nung makita niya yung tama ba yun sa paningin ng tao? Itumba mo lahat ng mga lamesa. Di ba nag-burst out siya ng galit doon? Tama po ba? Masama ba yung ginawa ni Jesus Christ? Nagkasala ba siya doon? Saan ang galing yun? Sa kanyang sariling emosyon? O emosyon galing sa Espiritu ng Diyos? Kaya nga yung galit mo, i-check mo. Baka yung emotional response mo galing lang sa'yo. Well, fine, kung galing sa banal na Espiritu, na dapat mong i-express yung galit mo. Pero kung yan ay galing sa'yo, dahil hindi na-meet yung standards mo, then that's wrong. That's why we must be careful. Nakakalungkot kung minsan, basta-basta na lang tayo nagsasalita, basta-basta na lang tayo nagre-respond sa sitwasyon without even checking saan ang gagaling iyon. The self is very tricky. Very deceptive. Tingnan niyo po, the self always sees the negative. Amen. Ang self lagi niya nakikita negatibo. 10 performances na magaganda, yung panglabing isa medyo pumalpak, highlighted yung isa. Hello. That's self. Well, ulitin ko, if that comes from the Spirit of God, that's fine. Pero kung yan ay dahil sa standards mo, that's wrong. That is self. Kaya alam niyo ako, careful ako eh. Pagka may mga bagay na hindi pumapasok sa standard ko, Lord, ikaw na po yung bahala. Hindi ka tulad dati, right away. Papakita ako ng aking, be careful. Pero may mga pagkakataon, if I know that is from the Lord, then gagawin ko right away. The self always is the negative. Lagi nating nakikita yung negatibong bagay sa ating kapwa. Highlighted. The self has its own standards. Just imagine kung ilan tayo dito, ganon din karami ang iba't ibang standards. Pwedeng sa ibang standards magkakapareho tayo, pero hindi swak na swak lahat ng standards natin. Kaya nga kung i-impose mo ang standard mo, i-impose ko ang standard ko, i-impose natin lahat ang sarili nating gusto din, magkakagulo tayo. Pero bakit nagkakaisa ang church? Because we desire the leading of the Holy Spirit. Hanya pa po ba kayo? The self is so protective. Medyo mali yata yung pagkakatype ko dyan. Hindi ko na-edit yung has. Protective po yung self.
mga kapatid. Always blaming others. Para hindi ma-focus sa kanya yung issue, hahanap yan ng iba na pwede niyang sisihin. Hindi siya responsable sa kanyang sariling pagkakamali o pagkukulang. At kapag kami mga bagay na na-highlight tungkol sa kanya na negatibo, hahanap siya ng mas may negatibo para hindi sa kanya ang turo. Halimbawa, ganito. Sa group picture, hindi maganda pagkakakuha sa iyo. Siguro nyo, nakanganga ka. Hindi maganda anong unang-una mong gagawin? Hahanap ka ng mas pangit sa iyo. Tama ba? At sasabihin mo, mas pangit to. Tingnan mo. Tama po ba? At kapag maganda kuha mo, wala ka nang nakita kundi sarili mo. Amen? Ipapaprint mo pa yun eh. Sabi mo, ang ganda ko dito. Bagong gising pa yan. I woke up like this, sabi niya. Self is so protective. Kaya yan eh, urong sulong. Ayaw niya na ma-expose. The self denies the truth, especially kapag nalalagay na siya sa alanganin. Self is good in hiding. Laging may palusot. Naka-encounter ka na ng ganitong tao na madali namang aminin nagkamali siya pero ang daming palusot. For example, late sa trabaho, kasi traffic eh. Kasi hindi maubusan ng dahilan. Pag pinagagalitan mo yung anak mo, ang daming katuwiran. Pwede naman sabihin, yes po, nagkamali po ako. Hindi, ang dami. Hanggang sa kahulihan, ikaw pa masisisi. Naranasan ko yung ganyan eh, naka-ready ako. Talagang nakalista lahat ng mga gusto ko sabihin. Sa kahulihan, ako na yung nagsosorry. Lagi nilang dinadivert ang katotohanan. Naalala niyo yung kay Pedro? I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Nabukasan, pumunta sa kanya yung mga yung kapitan tsaka mga tanod ng barangay. At sabi sa kanya, ginising siya umaga-umaga. Oy Pedro, sabi nga noon, magnanakaw ka at pinagbibintangan ka na magnanakaw ng kalabaw. Sabi nga noon. Sabi ni Pedro, bakit po? Ninakaw mo yung kalabaw ni Islaw. Sabi nga, at ayan sa bakuran mo. Ando naman talaga. Sabi ni Pedro, yan po ba? Kasi po kagabi lasing ako. Habang naglalakad ako pa uwi, may nakita akong lubid. Di pinulot ko. Malay ko ba kung may kalabaw sa dulo yon? Alam niyo, that is self. Self will always, what? Reason out, divert yung katotohanan na tumutumbok sa kanya. That is self. Kaya nga sabi ng Panginoon, deny that self. The self wants appreciation. Ang self gusto niya lagi na-appreciate. Pag hindi mo nabati ng birthday yan, galit na kayo. Walk out yan. Ayoko na. Pinagkaguluhan nga sa isang church eh. Gusto niyo ng chismis? Mag-awa yung mga leaders. Dahil may nagreklamo na miyembro. Ako pa naman na nagpakain sa mga Sunday schoolers, sabi niya. Narinig ng dikon, pinuntahan. Yung mga away sila, sigawan. Alam nyo, mga kapatid, kung ikaw ay gumawa ng isang bagay para sa Panginoon at walang nakapuna, okay lang yon. Dahil alam ng Diyos yon. Amen po ba?
Kaya ka payapa kasi alam mo sa Panginoon yon. Pero bakit hindi ka payapa kapag hindi ka na-appreciate? So yourself is expecting from people na ma-appreciate. And that is self. Amen po ba? Kaya sasabihin, isa nagmamalaki pa, kung hindi dahil sa akin, hindi ka born again. Hindi mo ako mapautang ngayon. Hello. Kaya nga alam ninyo, buti hindi ito nangyayari sa ating church. May mga church, yung mga ibinibigay sa nagamit sa church, may nakalagay donated by. Tapos nakalagay pa, for the glory of God. Sino nag-glorify, ang Diyos o yung nag-donate? Pinagawayan yan. I'm talking to you, mga totoong pangyayari. Church! Simbahan! Yung piano na sobrang tanda na, pinagmamalaki, sira na naman, ayaw alisin. Kasi nakalagay doon, donated by. Anong use noon? Hindi maalis yung piano kasi dinonate yan ni ano eh. Pag inalis siya, nyari tayo. Hindi nila naisip, di ba? Baka pagka inalis nila, palta ng Diyos na mas maganda. Ilagay natin to sa ating mga sarili. Mga kapatid, kapag hindi ka na-appreciate, nagre-react ba yung self? Yes, definitely. That's why, sabi ko po sa inyo, we must be careful. We must be careful. Yung the self always wants to be the first. Gusto niya siya lagi yung una. Sa pagkain, pag magnininong sa kasal, gusto niya naandun siya sa unang-una. Katabi ni Mayor. Actually, kahit wala naman doon, okay lang eh. It's not the paper, kundi yung relasyon mo doon sa... Diba? Hello? Gusto natin first lagi. Pagka kainan, gusto natin mauna para makuha natin yung hita, di ba? Manok yan, ha? Kaya yung nasa dulo, sama ng loob, pinag-pray naman na may pagpapasalamat, pero siya puno reklamo. Ito na lang natira sa akin, puwit. So, kaya ng puwit, lalo kong mangha, lahat gusto na una. Alam niyo, very sensitive si Reverend Ann dito eh. Nung unang-unang mga staff pa, si Pastor Rudy, nirebuke niya. Kasi totoo naman eh, kapag kami gathering kami, lagi siya nakapwesto doon sa malapit sa aircon o electric fan. Nirebuke siya, Reverend, ikaw, napapansin ko, you always wanted the best and convenient place. That is self. That is self. Gusto natin lagi tayong first. Sa mga i-appreciate, gusto natin unang-una lagi pangalan natin. Ang self ay mayabang. Amen? Hello? Wala nag-aamin. Mayabang po ang self. False humility is self-centeredness. Alam niyo, ang kayabangan, dalawang klase yung mayabang eh, yung arrogante at saka boastful. Tama po ba? Iisa yon, yabang yon pareho. Yung arrogante, hindi nagsasalita pero ramdam mo yung yabang. Amen? Nakatayo lang yan. Tama? That's arrogance. Ano yung boastful?
Parang si Rod Navarro ang pagkausap mo, alam mo kung ako lang naman kayo. Kayong mga ipinanganak na mga ano di ba? Ganun mga mayayabang. Alam niyo, nung pastor po ako sa Malaban, meron po doon na sa mga maliliit na industriya ng sapatos, siya yung kumukuha ng mga gawa at dinadala niya, binibili niya yung mga gawa. Very boastful. Mapanghamak masyado. Pag nagagalit siya doon sa mga hindi na ibibigay yung supplies na kailangan niya, kung ano-ano mga sinasabing masasakit na salita. Alam mo, sasabihin ko minsan, ito eksakto, mga isang dakot kayong mga tanga. Sakit magsalita. Alam niyo, kinamatay noon, cancer sa lalamunan. Minsan marunong talaga ang Diyos no? Kung ano yung ilalapat na sakit matay. Mayabang ang sarili. Pero, meron pong false humility. Amen. What is false humility? Ito, atake din ng diablo sa atin. Halimbawa, maganda naman yung pagkakakanta mo. At na-bless naman talaga yung marami. Tapos lalapitan ka, sister, na-bless ako sa kanta mo. Alam niyo yung false humility? Hindi naman po. Why not just say thank you? Tama? Sasabihin pa niya ba, hindi pa ako nakapag-practice niyan. That's false humility. False humility is not humility at all. Kapag kami nag-appreciate sa'yo, just say thank you or purihin mo ang Panginoon. The self always wants to win people's heart. Kaya nga yung mga self, people pleasers po yan. They want to please people. Alam niyo meaning ng Nicodemus? Nico, dyan galing yung salitang Nike. Means victory, champion. Demos, people. People's champ. Hindi si Manny Pacquiao. This is the tendency of man. This is the tendency of self. Gusto niya ng crowds. Gusto niya marami. Mas marami, mas masaya. Kaya nga maligalig Nakaranas na kayo nung may nagkukwentuhan, parang kasama kayo sa kwentuhan, sa lakas ng boses. That self always wants to win people's heart. Kaya nga gusto niya ng appreciation. The self has its own religion. Mga kapatid, may relihiyon. May sarili siyang righteousness Meron siyang sets of policies. Meron siyang sets of obligations. Kaya nga, pag ginagawa niya yun, nafe-feel niya, he or she is godly. Yun na yung nagiging buhay niya. Yun na yung kanyang relihiyon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, last Sunday, before I ended the message, ang sabi ko po sa inyo, nag-warning na si Jesus Christ, nag-warning na si Pablo, nag-warning pa si John sa kanilang mga sulat. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa aking Lord, Lord ay papasok sa kaharian ng Panginoon. Maybe those people belongs to this religion of themselves. Anong sabi ni Paul? Aalis ako sa inyo mga taga-Efeso, pero be warned na among you may lalabas ng mga wolves. Anong sabi ni John? Merong espiritu ng Antikristo. May espiritu ng Antikristo that is going on. Kaya nga mga kapatid, even the self, meron niyang religion. Kumakanta rin yan, nagpupuri din yan. Nagkukumit din yan ng kanyang sarili. Pero ulitin ko, that kind of life in that religion cannot please God. Kasi galing sa self. That is self.
That is why we need to deny ourselves. Amen? That is why we need to deny ourselves. That self na meron tayo. Nobody is, dito. Actually, kaya may struggle kasi may new person in you. Tama ba? Hello? Nakuha nyo? Kaya tayo nag-struggle kasi the new creation in us naando na sa atin. Pero itong self slowly creeping into our life. Kaya may struggle. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung ikaw ay namumuhay sa sarili mo sa matagal na panahon at walang struggle, then ask this question to yourself. Baka there's no Spirit of God na talaga naghari sa buhay mo. Kasi kung ikaw mismo, naghari sa iyong banal na Espiritu at nananahan sa iyong banal na Espiritu at pumapasok sa iyo yung self, very strong yung self, ikaw mismo nararamdaman mo yon. Nakikipaglaban ka doon. Amen po ba? Lahat po tayo. Kaya nga, we must deal with this very seriously. Kasi you can never be a disciple of Christ. Kahit ako, hindi ako magiging disipulo ni Kristo, hindi magsisimula yung pagiging disipulo ko, kung hindi ko matututunan alisin yung sarili ko at ilagay si Kristo sa buhay ko. Kaya nga, it begins with an exchanged life. Ulitin ko, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Ang tanong, how we can deny ourselves? Ando naman sa sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself. How? Take up his what? Cross. Take up his cross. Ano yung cross? Mga kapatid, hindi ito yung mga problema o bigatin mo sa buhay. Sabi mo, si Jesus Christ naman, ang dami ko ng mga burden, dadagdagan pa ng cross. No. Cross means death. Sa konsepto nila, pag sinabing cross, kamatayan yon. Sa atin kasi sa panahon ngayon, palamuti. Dekorasyon sa church, pendant natin sa kwintas, minsan nasa bracelet natin, minsan nando sa pintuan natin. Sa panahon nila, hindi mo pwedeng gawin yung pendant. Kasi that is cursed. Sumpa yan sa kanila. Equals kamatayan. Katawa-tawa kapag sa panahon nila, may cross ka sa bahay. Ini-equate mo yung sarili mo sa mga kriminal na karapat-dapat parusahan. Sa panahon natin, nag-iba na yung image ng cross. This is salvation. This is redemption. This is our way. Saan? Patungo sa Panginoon because Jesus Christ died on that cross. Amen. Pero hindi natin sinasamba yung cross, ha? Amen po ba? Baka nando kayo ng January 9. May nakakausap ako mananampalataya, sabi niya, Pastor, hindi ako pumapasok. Doon pa yung church natin eh. Hindi ako pumapasok sa simbahan na walang cross. Pagtingin ko sa church natin, drawing, di ba? Wala namang cross doon, di ba? Ba't nandito ka? Emblem, symbol. Sa panahon natin, salvation. Pero sa panahon nila, curse. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross. Ang sinasabi, he must face death. Anong kamatayan? Kamatayan doon sa self. Yung binanggit natin kanina. That is death. The old self must die. Amen. John 12:24. Pansinin po ninyo yung metaphor dito ni Jesus Christ.
In fact, he was talking about here the glorification of himself nung siya'y nakapako na sa krus at yung glory na idudulot sa kanya noon. Pero this also applies to all of us, the spiritual principle nito. Sabi niya, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and what? Dies. It remains as only what? A single seed. But if it dies, it produces many seeds. Kailan siya magpuproduce ng maraming seeds? When that seed dies. Amen. Kailan magmumultiply ang buhay ng isang disipulo? Kapag kayong disipulo, naranasan niyang mamatay kay Kristo. Pero hanggat buhay na buhay yung self, walang reproduction, walang fruitfulness. Yes, maybe naranasan mo dati maging fruitful, pero how about now? Baka yung productivity mo in the past, yun na yung self mo na ipinagmamalaki mo. Kaya nga, we must die every day. But if it dies, ang sabi niya, it produces many seeds. Then, balikan natin yung sinabi ni Paul sa Galatians 2:20. Now, maiintindihan ninyo. The title, and at the same time, the heart of Paul here. Anong sabi niya? Let's read, everybody. 1 to go. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nakita niyo po ba yung exchanging of life? Paul put himself in Jesus Christ, doon sa cross. Kaya sabi niya, I have been crucified with Christ. And I no longer live. Patay na yun eh. Anong sabi niya? But Christ lives in me. Alam niyo, sa Griego, yung living in Christ, hindi lamang to tumutukoy na ikaw ay humihinga, ikaw ay kumikilos para kay Kristo. Pag sinabing living in Christ, ikaw ay lumalakad kasama ni Kristo. Amen. It's a daily. Kaya nga yung paglakad, yung sinasabi mong namumuhay ka kay Kristo, hindi lamang yung buhay ka para kay Kristo, kundi lahat ng ginagawa mo, lahat ng output mo sa buhay, si Kristo. Amen. And lastly, we'll end here. Ano po? In Corinthians chapter 15, verse 31, tingnan niyo po yung sabi ni Paul, I protest, brothers, by my pride in you. Ang sabi niya, my confidence in you. May confidence siya sa mga taga-Korinto, which I have in Christ Jesus. Yung kanyang confidence in Christ Jesus na nakatuon sa mananampalataya. Parang ganito, may kumpiyansa ako sa inyo dahil kay Kristo. At ang sabi niya sa uli, I die every day. I die daily. Yung being crucified with Christ, hindi pala yan isang one-time event. It is a daily options, daily decision na ginagawa mo. Kaya nga pagising mo sa umaga, sabi mo, Lord, I want to die with you. I want to be crucified with you. And let you live in my life. Kaya nga discipleship begins with that decision. Decision every day. Amen. Denying of self is crucifying ourselves with Christ, choosing to die with Him daily. Daily. Paano malalaman na patay ka na sa sarili? Paano malalaman na patay na ang isang mananampalataya sa kanyang sarili? Tanong din niya ng isang miyembro sa pastor,
Pastor, paano ko malalaman na patay na ako sa aking sarili? Sabi ng pastor, meron ka bang mahal sa buhay na namatay na? Opo. Okay, puntahan mo yung kanyang nicho. At pagpunta mo doon, purihin mo siya. So pumunta siya sa nicho ng kanyang mahal sa buhay. Pinuri niya, napakabait mo. Ang ganda-ganda niyo po. Sinabi niya, ang galing mong kumanta. Idol kita. Lahat ng dahil sinabi. Galante ka, you're so generous. So bumalik siya doon sa pastor. Pastor, ginawa ko na po. Okay, this time bumalik ka. Murahin mo. Curse him. O curse that person. Sabihan mo na hindi maganda. Pumunta siya doon. Sinabi niya na hindi maganda. Minura niya. Pinintasan niya lahat ng sinabi niya. Then pagkatapos niyang gawin, bumalik siya doon sa pastor. Pastor, ginawa ko na po. Okay. Anong tanong mo? Paano ko malalaman na patay na po ako sa aking sarili? Okay. Sabi niya, sino yung pinuntahan mo? Patay. Tama. Nung pinuri mo, nagsalita? Kumibo? Hindi. Nung minura mo, kumibo? Hindi. Yun ang patay. Purihin mo, hindi siya kikibo. Sabihan mo nang hindi maganda, hindi siya kikibo. Kasi patay na sa kanyang sarili. Tama po ba? Kung ikaw man ay napupuri, purihin mo ang Panginoon. Let those who boast, boast in the Lord, ang sabi ni Paul. Kaya nga sabi ni Paul, I carry Christ daily in my life. Kaya nga doon sa mga sugat niya, nagre-reflect si Jesus Christ. Ano yung pinakikita? Sinasaktan si Pablo, nilalagay na siya sa bingit ng kamatayan, pero wala siyang pagrereklamo. He just what? Choose to die daily. Kaya mga kapatid, this is being dead to ourselves, to our old self. Kung may struggle, just die. Kung hindi ka na-appreciate, just die. Kung hindi ka na-acknowledge, just die to yourself. Kung hindi nila napuna lahat ng ginawa mo, okay lang. Just be dead to yourself. Hindi mo naman ginawa sa tao yan, sa Panginoon. Kung hindi ikaw ang nauna, kung maraming nauna para sa'yo, okay lang. Amen po ba? Hindi ipo-force mo yung issue. Buhay na buhay ang sarili. May pagkakataon sa buhay natin. You're so assertive. Lagi natin gustong i-prove yung ating sarili. Sabi ni Paul, I die daily. I die daily. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Alam niyo yung I doon? Sa Griego, ego. Ego. Lahat ng komposisyon ng tao nag-establish ng kanyang sarili. That ego has been crucified with Christ. Minsan, sa mag-asawa, ang liit-liit lang ng issue, lumalaki. Bakit? Natapakan ng ego. Ang dami nang nasabi, di na mabawi. Anong dahilan? Natapakan yung ego. Alam nyo, self destroys relationship. Amen po ba? Self destroys relationship. Friendships nasisira dahil sa self. Ang church nadi-divide dahil sa self. Organizations nadi-dissolve dahil sa self. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, gusto niyo maging follower ko, deny yourself. At paano ito magiging possible? Be dead to ourselves. Discipleship begins with what? Exchanging our life with Jesus. An exchanged life. Now, ito yung maging panalangin natin umaga. Lord, palit po tayo.
Gusto ko mamatay sa sarili ito at ikaw ang mabuhay sa akin. Amen. Mga kapatid, ito po yung tatahakin nating direksyon. Transformational discipleship. But this discipleship first begins with our authentic personal encounter with Jesus. And ikalawa, with our life exchange with the life of Christ. Let's decide, kapatid. Kasi hindi ka magiging tunay na disipulo until you see your life in this decision. Amen? Let's pray. Ayong lahat tayo mo at lumapit sa Panginoon. I know, kapatid, this is not really good sa ating pandinig. Because the self always resists. May righteousness din kasi yung self. Meron nga din siyang religion. Meron din siyang kasing ipagmamalaki. Meron din siyang sinabi. Meron siyang reputasyon. Meron din siyang emosyon na nasasaktan. That is self. May schedule din niyang self eh. Meron siyang panuntunan. Minsan kaya tayo nakakatapos sa pag-aaral because of this kind of orientation na meron tayo. That is self. Pero talking about being a disciple of Jesus Christ, kahit nga si Nicodemo, people's champ. Sabi ng Panginoon, you must be born again because flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to the Spirit. Kaya nga mga kapatid, tukuyin natin sa ating sarili ngayon. This is a decision, not a one-time decision, kundi a daily commitment of self to the Lord. Kaya alam nyo, maganda yung araw-araw sinasanay mo yung sarili mo na magbabad sa salita ng Diyos. Kasi the Lord will always remind you, the Holy Spirit in you will always remind you, oh, buhay na naman ang sarili mo, nagiging self-centered ka na naman, oh, nandiyan ka na naman sa self-pity, oh, nandiyan ka na naman sa self-righteousness mo, oh, masyado ka ng confident. Kapatid, ulitin ko, if the Holy Spirit really indwells in us, bibigyan niya ng malaki at makatotohan ng distinction what is coming from the self and what is coming from the Spirit. Pero sa umagang ito, gusto ko po kayong dalhin doon sa desisyon na, Lord, gusto ko po araw-araw, from this time on, to die daily. Doon sa desisyon na, Lord, I want an exchange life with you. I want, together with Paul, na maging declaration ko to every day that I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. This Christ lives in me. Maganda yung ganon eh. Para ma-validate mo yung emotions mo. Para ma-validate mo yung sarili mong pangangatuwiranan. Para ma-validate mo yung responses na meron ka. Discipleship begins with an exchanged life with Jesus. If this is your decision, kapatid, I want you to pray, Lord, ang dami pong self-centeredness sa buhay ko ngayon. Crucify all this, oh Lord, with you. The old self, Lord, in me. And let
Your Son, Jesus Christ, lives in me. Ulitin ko, the Holy Spirit will not stop. The Holy Spirit will not just rest seeing us na doon sa buhay na malayo. The Holy Spirit will always convict us. The Holy Spirit will always enlighten us with the righteousness of God. Oh, Holy Spirit, speak to us right now. Oh, Holy Spirit, expose ourselves right now. Oh, Holy Spirit, we acknowledge you in our life right now. Touch each one of us, Lord. Touch each one of us, oh Father God. Hallelujah. Hallelujah. If anyone would come after me, sabi ni Jesus Christ, he must deny himself and take up his cross. Hallelujah. Father God, we thank you for your message this morning. Masakit, Panginoon, tumutusok sa aming puso. Masakit, Panginoon, yung nakikita namin, nalakad namin, at taliwas na po pala sa kagustuhan mo. Naging mayabang kami, nabulag kami ng aming sariling katuwiran. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin, Panginoon. Lord, we want an exchange life with your Son, Jesus Christ. Lord, gusto po namin na si Kristo na yung mabuhay sa amin, Panginoon. Mapagpalain mo ang bawat sa amin. Lord, this is my prayer for your church this morning. That every day, Lord, we will make a decision to die daily for your glory. To die daily, Lord, for your glory. We want an exchanged life, O Lord, with Jesus Christ. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon.